Ngayong araw mga mare ay sinundo namin yung aking kapatid at yung sanggol galing sa ospital at sinurpresa namin sila pag uwi. Tara mga mare, samahan nyo kami. Ngayon nga mga mare ay pumunta kami dito sa Cebu Maternity Hospital para sunduin yung kapatid kong bagong panganganak lang at eto excited talaga kaming makita yung unang pamangkin namin. Siya pala mga mare, yung asawa ng kapatid ko. By the way mga mare, ngayon lang namin nakita itong pamangkin namin kasi pinagbawal ng ospital na bumisita yung mga kamag-anak. Nagulat nga kami mga mare nung tinignan namin yung baby, ang liit-liit pala kasi sa picture at video ang laki tingnan pero sa personal ang liit-liit lang pala. Tingnan nyo dito si baby mga mare, sobrang himbing talaga ng tulog niya, siguro dahil na rin sa swaddle. At eto nga yung kapatid ko at yung mama ko, ayaw talaga nilang mawala yung tingin sa baby. Kitang-kita niya talaga sa kanilang mukha yung tuwa habang tinititigan nila yung kanilang apo o pamangkin. Medyo natagalan nga sila sa paglabas ng ospital mga mare dahil nagka-problema si baby. Pero ngayon sa kabutihan ng Diyos ay okay na si baby at pwede nang mailabas. At buti na lang meron kaming nabiling cupcake kanina kaya ayan inofera ni mama ng cupcake yung kapatid ko baka kasi nagugutom na siya. At habang kumakain ng cupcake yung mga kapatid ko, ayan si mama muna yung nagkarga kay baby. Eto pala mga mare yung unang apo ni mama kaya ayan sabik na sabik talaga siyang kumarga sa kanyang unang apo. At habang kinakarga ni mama si baby, ayan naman yung mga kapatid ko for the kain ng cupcakes. Tingnan nyo nga ito si mama mga mare, tinatakpan niya ng kanyang kamay yung liwanag sa labas para naman hindi masilawan si baby. Ganyan talaga magmahal ang isang lola sa kanyang apo, no? At ayan, nasa wakas mga mare, nakauwi na rin kami at tingnan nyo itong si baby, himbing na himbing pa rin yung kanyang tulog. So dito ay pinaupo at pinahinga ko muna sila saglit kasi mamaya aakyat na kami sa taas para makita nila yung surpresa namin para kay baby. At dito nga mga mare, curious ako ano itong nakalabas, hindi ko alam, kamay niya pala ito. At dito nga mga mare ay papakargahin sana ako ni baby pero ayoko mga mare kasi baka mahulog yung baby. Paano ba naman kasi mga mare, hindi talaga ako sanay kumarga ng bata at eto nga kami, umakyat na kami sa taas at sinasabihan ko yung kapatid ko na magdahan-dahan siya sa pag-akyat. At sa mga oras na ito mga mare, excited na talaga akong makita nila yung surpresa namin para kay baby. Wow! Wala na nasigdaanan. Hindi na ako, pwede na yung daanan. Thank you, tita. Nanadulaan. Dito na ba yung crabs, oh? Dalang ko, ate. Mayo. Ari, anuan. Kabuta na, bibi. Pwede lang may daanan. Uy. Prinsesa kayo. So ayan na nga mga mare, nahiga na yung prinsesa namin sa binigay namin na kuna. At kitang-kita namin na tuwang-tuwa talaga yung kapatid ko at yung asawa niya sa binigay namin kuna para sa baby nila. At dito mga mare, pinakita ko rin sa kapatid ko yung mga binili namin na bonnet, binders at gloves sa kamay at paa ni baby. At dito ay pinakita rin namin sa kanila na meron na ding kulambo itong higaan at kung paano buksan yung kulambo. Tapos kailangan lang iipit dito para hindi matanggal yung kulambo. Tuwang-tuwa talaga yung kapatid ko at tingnan nyo naman, gusto niya talagang gisingin yung baby para daw makita yung surprise namin. Naisipan talaga namin mga mare na bilhan ng maraming bonnet, binders at gloves sa kamay at paa si baby para hindi na mamroblema sa paglalaba araw-araw yung mga magulang niya dahil may maraming extra pa na pwedeng masusuot si baby. Kasi alam niyo naman di ba mga mare kung gaano kahirap mag-alaga ng sanggol? At dito nga mga mare ay dinemonstrate ni mama kung paano gamitin yung binders kasi hindi pa alam ng kapatid ko dahil first time mom pa po siya. Kaya maswerte talaga mga mare yung mga bagong nanay na andyan yung nanay nila para umalalay at magbigay ng tips at advice kung paano mag-alaga ng sanggol lalong-lalo na sa mga first time mom pa katulad ng kapatid ko. Ngayon ko nga lang din nalaman mga mare na itong binders pala ay para maprotektahan ang pusod ni baby na magkaroon ng infection dahil sa suot na pampers. Pink kayo, oy. Pink kayo. Painful, oy, Pink mo na kayo, oy. Pink. At dito nga mga mare ay hindi ko talaga matiis na tingnan yung kamay ni baby. At tingnan nyo naman tong daliri ni baby. Maliliit lang pero mahahaba yung kanyang daliri. Napansin din talaga namin mga mare na ang haba ng kanyang braso at kanyang mga paa. Siguro paglaki ng batang ito, sobrang tangkad nito. Ngayon pa nga lang ay naisip na namin na siguro magiging beauty queen din ito balang araw. At dito mga mare, sinabihan ko yung kapatid ko na ibalik na niya yung gloves sa kanyang kamay dahil mahaba na ang kanyang kuko at baka makalmot niya ang kanyang mukha. At dito mga mare,
mare, tinatry ko na maibalik yung kamay niya sa posisyon para maswaddle at maging mahimbing na ang kanyang pagtulog. At dito nga mga mare, natatakot akong ibalik yung kamay niya sa posisyon. Iniisip ko kasi na parang mababali yata yung kamay niya dahil parang walang buto kasi napakalambot hawakan. At ayan, after ilang try sa wakas ay nabalik na sa posisyon ang kamay niya at naswaddle na siya ulit. Paano ba naman kasi gusto kong mahimbing lang yung tulog niya at para hindi siya madaling magising. At eto nga yung asawa ko mga mare, inaayos niya yung ulo ni baby kasi tumatabingi lang palagi dito sa isang side. Pero natawa na lang talaga ako dito mga mare kasi bumabalik pa rin talaga yung ulo niya sa side na yon. Tulog pala sa mga oras na to yung mama niya mga mare, kaya eto si mama pinapatahan yung bata. Pinatulog muna namin yung mama niya mga mare kasi napuyat talaga yung mama niya dahil bagong panganganak lang. Tinanin mo madami. Ngayon na At ayan mga mare, umiyak na talaga yung Disney princess namin kaya eto ako nagpatunog ng laruan na ito at ayaw pa rin talagang tumahan. At dito nga ay kung ano-anong tunog yung ginawa ko para lamang mapatahan si baby pero wa-effect pa rin. Haman mama. Didi ako ang kinanglan. Pinagganiron madalaron. Kaya ayun mga mare, hindi na talaga namin mapigilan yung pag-iyak niya kaya wala talaga kaming choice kundi gisingin yung kanyang nanay para padidehin na siya. At dito mga mare, binigyan ko din ng 1,000 pesos na baon yung kapatid kong lalaki kasi magta-travel na siya pa uwi. Paano ba naman kasi meron na siyang pasok bukas, nagbakasyon lang siya dito sa Cebu para bisitahin yung kapatid kong bagong panganak at para makita niya yung kanyang pamangkin. Sabi niya sa amin, ayaw pa sana niyang umuwi kasi gusto pa niyang makasama ng matagal itong pamangkin niya. Kaso nga, wala siyang choice kasi kailangan niyang bumalik sa eskwela. Kaya ayan, nagpaalam na muna siya sa aming Disney princess kasi alas 7 na siya sasakay ng barko ngayong gabi. At dito nga ay parang sinasabi ni baby na sige tito, ingat ka tito sa biyahe. At dito nga mga mare ay bumili kami at nagpa-deliver ng mga masasarap na pagkain para din i-celebrate namin yung pag-uwi ng kapatid ko at ni baby. Syempre mga mare, masayang masaya din talaga kami na nakauwi na rin sila at malusog si baby. At syempre mga mare, gusto rin namin i-celebrate na safe lang yung panganganak ng kapatid ko. At kahit simple lang itong handa namin ngayon mga mare, ay sobrang nagpapasalamat kami sa Diyos sa lahat ng mga blessings na natatanggap namin, lalong-lalo na sa maganda at napakalaking blessing na binigay ng Diyos sa kapatid ko. Kaya mga mare, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating video, sana matuto tayong magpasalamat, malaki man or maliit yung natatanggap nating blessing sa taas. Kasi hindi natin alam na yung mga blessings na meron na tayo ngayon ay ipinagdarasal pa rin ng iba. So ayun lang muna sa ngayon mga mare, sa susunod ulit. Bye!